Good morning, everyone! Hello po mga masiskarte sa buhay. Good morning po sa inyo. Ayan, live na naman po tayo ngayong Tuesday, 10 a.m. And very exciting po ng ating pag-uusapan ngayon in another guest po natin ngayon is ako po ay sobrang nai-excite din na makilala siya. Pero bago ang lahat, ako po muna ay magpapakilala sa inyo. Ako nga pala si Maricel Butad, isang masiskarte sa buhay at sa usapang pagsisimula ng pagninegosyo ay medyo matagal-tagal na rin po akong nakapag-start ng business at maraming logi, marami pong sinubukan nagbenta ng kung ano-ano pero kahit ganun pa man ang nangyayari ay talagang ito po yung passion ko, ang magbenta-benta kaya po I'm so happy na hindi na lang po ako ngayon ang magbahagi dito sa ating page kundi meron na tayong mga makakasama din na katulad kong nagsisimula rin sila at, hindi ko na po patatagalin pa, ipapakilala ko na po sa inyo yung ating guest right now. Siya po ay OFW noon but nag-for good na siya para gawin po kung ano yung kanyang passion at kung paano siya nagsimulang mag-execute sa passion niya at siya na po yung magkukuwento sa atin. Kaya hindi ko na po patatagalin pa, welcome na po natin ang ating guest right now na si Castmates, no? Kaklase ko siya sa kung saan ang programa na tinuruan kami ng content creation na ito po, no? Isa sa aming naging castmates na mahiyain pero tingnan nyo naman, guest na natin siya right now. Wag na po nating patagalin. Si Cas Dongsi Nuevares. Ayan, add na natin siya. Ayan, hello Cas! Medyo hindi Hello, po good kita morning. ayan, medyo ayan. Sige Cas, Yan. bati ka muna sa mga Good viewers natin morning. right now. Good Morning morning. po sa ating mga viewers, mga audience. At syempre, good morning kasosyong Maricel. Salamat po sa Yes, pag-imbita good dito sa morning. Masiskarte sa buhay. At kahit paano makapag-share tayo ng mga learnings sa ating mga viewers, makapag-inspire din. Ah, ako nga pala si Dulce, isang dating OFW. At alam niyo po na ako ay graduated as medical Bachelor of Science in Medical Technology and a licensed medical technologist. At the age of 24, nag-start po yung journey ko as bilang OFW sa Saudi Arabia. And from there, alam naman natin na sa mga ganyang edad, parang gusto nating mag-experience, mag-try ng new things sa life natin, mag-adventure, mag-explore, diba? And that time, yung first abroad ko, and pagdating ko po sa mga kasama ko doon, ang kagaling po talaga nilang magluto doon, Kas. Grabe. Ang gagaling nilang mag-bake dahil dahil wala silang ibang magawa dahil sa homesick. So, from there, nakakuha sila ng skills nila. So, from there, nagkaroon ako ng interest na matuto, mag-bake. At saka, naisip ko din na yung father ko kasi, mahilig siya sa mga sweets, ganyan. So, parang inisip ko na pag uwi ko, pag may niluluto ako, mai-impress siya sa akin. Yung parang gusto mo ma-impress yung family mo, meron kang dala at ikaw nagluto. And syempre, daddy's girl din ako. And syempre, yung mama ko, syempre, favorite ko din naman ako ng mama ko. At saka, yun, doon ako mag-try na magsubok na mag-try ng mag-bake. Pero yung ginawa ko, kasi yung mga kasama ko doon, grouping sila eh. So yung parang naging idea ko is nag-join ako sa kanila at nagbo-volunteer akong mag-assist sa kitchen, maghugas ng mga kitchenwares. At the same time, nag-o-observe ako kasi wala akong idea about baking eh. Pero dun nga, nagkaroon ako ng interest. So one time, nag-assist ako sa kaibigan ko, gumawa siya ng cakes. Nandun lang ako, nag-o-observe. Dahil nagtitake notes din.
And kalaunan, yun nga, parang gusto ko talaga tong bagay na ito. So, and that time kasi yung may kaibigan din ako sa laboratory na mahilig din magluto. Siya nag-invite din sa akin na magluto tayo. Doon nag-start yung brownies na recipe na tinuruan niya ako magluto sa kitchen. And later on kasi yung hospital kasi is na-categorize siya as tertiary hospital. So busy talaga. It's a 300-bed capacity. So parang yung mga first months ko parang okay pa. Pero nung mga kasagsagan ng months, naging busy talaga ako. 1 year, ganun. So parang wala na akong time ba. Kasi understaffed, so busy ka, at mahirap na ding matulog dahil shifting. So parang nawala po ako doon sa focus ko na gusto kong mag-baking. Pero one day, yung alone ako, after 1 year, parang nag-realize ulit ako, parang ito talaga yung gusto ko. And one day gusto ko na magkaroon ako ng sarili kong store, and ang ipapangalan ko talaga is yung Ronnie's Delight. So sinulat ko yan, That was 17 years ago na born yung Ronnie's Delight na cakes and pastries. So now, out of nowhere, sinulat ko lang yun sa papel. Doon nag-start na, okay, parang I will keep this, parang entrust to the Lord, parang ganun. Pero yun yung desire ng heart ko. And after 3 years, natapos yung kontrata ko dun sa Saudi. And sadly, may hindi magandang nangyari po sa family namin. Yung father ko kasi, nagkasakit siya. And yung hindi ma-diagnose ko ano yung sakit niya. And so umuwi ako para mag-vacation muna, para makita ko yung situation niya. And that time, matatapos na din yung kontrata ko. And may nag-offer sa amin from company to a government sector na i-absorb kami para maging mataas yung sahod namin, maging maganda yung benepisyo namin. So, that time, nag-decide na ako na hindi ako magpa-absorb kasi uwi na lang ako, aalagaan ko yung father ko kasi gusto ko ding magbigay ng time para sa kanya. Kasi binigyan na kasi siya ng tanning ng doktor nung time na yun. So, yung lang naisip ko na time is umuwi at makasama siya. And that time, sabi ng mother ko, anong gagawin natin dito sa Pilipinas? Paano ka masustain natin yung medication niya, yung in and out na kasi hospital eh. So I was forced to go back and ipagpatuloy yung bagong company. Kahit ayoko nga, pero wala po akong choice So yun, bumalik po ako doon, nagtrabaho ako, and nag-file ako ng mga requirements ko. Ako na nga yung nahuli actually. Kasi yun nga, ayoko na talagang mag-renew. And I thought na bagong company, government, so syempre maganda yung benepisyo, malaki na yung sahod. After 1 month, wala kami sahod, Alam mo ba yun? 3 months, wala pa rin. Umabot kami ng 6 months, hanggang 1 year, wala kaming sahod. Naka-process. So, after nung 1 year, alam mo, God is good. Kasi throughout that years, tinulungan po ako ng kasama ko sa laboratory na makapagpadala ng pera every month para masustain ko yung medication ng father ko. Kasi in and out na siya sa hospital. And after 1 year, yun nga, hindi ko po naabutan yung father ko. Napakasakit kasi yun nga yung goal ko na pagbalik niya, may pag-promote ko siya kasi meron na tayong maganda na yung pasahod ko, yung sweldo ko. Pero yun nga, hindi ko siya naabutan. And weeks that dumating yung buong sahod ko for 1 year. Yun. And yun yung binayad ko sa inutangan ko dun sa kasama ko sa trabaho. And
yung ibang pera ko, yung sa pag-asikaso sa burial niya. And yun, sabi ng mother ko, pagka pwede ka nang maka-uwi man lang, yun, ang masaklap pa kasi hindi po ako pinayagang umuwi kasi yung passport ko naka-hold siya. So, yun parang yung Bakit naka-hold? pinaka-downfall. Yes, Naka-hold Cass. ka? Bakit siya naka-hold, Cass? Opo. Ayan, okay naman po. Tuloy lang po. Yun po yung downfall ko na sana makauwi man lang ako sa father ko, makita ko man lang siya. Pero yun, hindi po ako pinayagan kasi naka-hold yung passport ko. So, yun, parang, alam mo yung mga plano ko, nawala talaga kasi, parang na-lost ako doon. Mm-mm. Then, nawala yung interest ko sa mga bagay na, yung sa baking, nawala talaga lahat. And after that, after year, syempre nakapag-asawa na din ako doon. Doon na kasi ako nakapag-asawa. Doon na din ako nagkaanak. And after 2 years, kas, syempre marami pa tayong mga binabayaran din na mga utang kasi dahil yung mother ko is madami din siyang mga utang dito, tinutulungan ko sila. Doon po yung nag-start na inako ko na yung responsibility ko sa family ko. I was a breadwinner, kas, and until now, kasi yun yung parang promise ko sa father ko na syempre hindi ko pababayaan yung family ko dito. And ako lang naman yung parang kumikita din that time ng maganda. So, importante sa akin yung family ko, yung relasyon ko sa family natin, yung maganda yung relasyon natin. And that time, parang, yun nga, after 2 years, yun pa lang yung pang nagsisave na ako, nagtatabi na-retrench po ako sa trabaho ko, Kas. Oo. Natanggal ako sa work ko kasi yung time na yun is Saudization. Mas binibigyan nila ng prioritize yung mga locals. So, kinuha nila yung job order ko. So, parang sa kakasimula ko palang start mag-save para sa self ko, para sa family ko. So, parang ang hirap pa isipin, parang hindi pa nag-sink in lahat ang mga nangyayari. So wala akong choice, umuwi ako sa Pilipinas. And pinagpatuloy ko yung pagiging medtech ko. Nag-apply ako sa private hospital. Alam mo naman, Kas, napakaliit pa rin ang sahod dito sa medtech. And nag-start pa rin ako parang probationary. Kahit ilang years na ako nag-abroad, wala akong magawa kasi yun yung rules talaga. Mag-start ako probationary, 3 months. So, I decided na hindi pwede to na as a breadwinner, paano ko susuportan yung family ko na umaasa sa akin, and then tumatanda na yung mother ko, and then yung anak ko lumalaki na. So, I decided to go back abroad. Nag-apply ako ulit, and 2014, God's willing, nakapag-abroad ulit ako at it's a government hospital, praise God. And 2014, pagpasok ko po doon sa bagong company ko, hinahanap nila is medtech. Kasi they are planning to build a laboratory. So pagpunta ko doon sa clinic, kasi sa hospital, hindi pa pala prepared yung clinic kasi wala silang lab machines. Oo, pero kompleto kami medtech, 6 kami noon. So, naghintay-hintay kami months, ganyan. So, until wala talagang nangyari. So, ang nangyari, nagiging plebo ako doon. Phlebotomist. Kumukuha ng dugo, nagsusort ng mga samples, dala namin doon sa main hospital. So, the work is, pwedeng sabihin natin na magaan. Unlike sa dati kong work. Oo. Kasi trabaho talagang malupit doon, as in talagang trabaho. Dito sa bago kong company, parang smooth lang kasi yung trabaho namin, magsusort lang ng samples, pero doon ko naramdaman yung matinding homesick kasi. At lumalaki na din yung anak ko. Alam mo yung, syempre kahit may sahod ka, parang kulang pa din. And that time, nakausap ko po yung asawa ko, sabi niya, doon,
just a word coming from my husband na parang ni-remind niya sa akin yung, di ba yung passion mo na magaling ka magluto? Sabi ko, oo nga no, bakit hindi ka bumalik doon sa passion mo na mag-bake ka ulit para may diversion ka, hindi ka masyadong malungkot na mag-isip sa anak mo, ma-homesick. Alam mo, Kas, right away, parang walang plano. Bumili ako agad ng mga kailangan ko kasi yung accommodation ko, meron na siyang stove or oven na provided sa amin. So yun yung ginamit ko, kung ano lang yung available. So yung oven meron na, so ng mga gamit ko, yung mga kailangan ko lang, tapos ingredients, tapos dala-dala ko yung mga recipe book ko na kinukopya ko dati sa mga kasama ko, tapos yung pag yung mga hinihingi ko din sa mga kasama ko dati sa work kasi nanghihingi ako ng mga recipe nila. Yun ang gitry ko. Nag-bake ako siguro mga weekend. Tapos, walang isip-isip kasi yung parang nag-isip ka baka hindi maubos, walang bibili. As in, execute lang. Yun lang yung naisip ko, i-execute ko lang to. And we'll see kung ano may resulta. And alam ko, yung parang may skills ka eh. Alam mo na may skills ka din na natutunan mo before, why not i-refresh ko lang to. And then, nagluto ako, weekend, tapos kinabukasan, dinala ko sa lab. Nagtinda ako doon sa mga kasama kong Saudi. And na-impress talaga sila dahil sarap daw. Ganon. Sabi ko, ha? Parang ang tagal ko bago nag-bake. Years, Kas. Parang yun lang nasundan ulit na nag-bake ako. Pero I was so eager. Parang nandun yung passion talaga sa heart mo. Iba kasi pala yung may core gift, yung core gift talaga kasi. Hindi mo siya ma-express kung ano yung feeling na meron sa yung core gift na binigay ng Lord para sa iyo. So, right away, nag-bake ako, nagtinda ako, dinistribute ko sa mga department, sa mga ibang lahi na katikim nun. So, parang sabi nila, ang sarap dito Parang ganun. So, sabi ko, masarap pala yun. So, doon po ako na-encourage na magluto over the years. And siguro naka 2 years ako kasta. Yun lang yung recipe ko na yung natutunan ko from there sa unang abroad ko. And parang na-encourage ako doon na nagsabi sila na mag-try ka ng iba na mag-bake. Mag-try ka na, nagsuggest sila ng kung anong mga pagkain or mga klase ng mga cakes. So, nag-try ako, Kas. And that time, alam mo naman na yung reference lang natin is yung YouTube lang at saka Google. Wala po akong formal training talaga sa baking. And that time, alam mo sa vlog, sa Google, may mga vlog yan. Yung parang isusulat nila yung mga paano sila nagsimula. May mga writer, ganyan. So, doon ko nakuha yung recipe ko. Hindi sa YouTube. May writer doon na mag-vlog siya, tapos ilalagay niya yung recipe, isusulat yung procedure, pero yun ang pinalo ko lang. And then, hindi ako satisfied doon. So, my research is through YouTube. Doon sa YouTube, mas actual, mas concise, mas precise. As doon ko talaga nahasa yung pag-bake ko. Kasi mas nililay talaga nila yung procedure talaga doon. But yung mga techniques at ako lang yung nakadiscover throughout execution. And from there, alam mo yung passion mo, na-discover ko na may pera doon. May pumapasok na pera doon from my side hustle. At malaking tulong talaga yung kasi nakapag-save din ako para sa personal needs ko, sa wants ko, and hindi ko na iisipin yung padala ko doon kasi hindi na siya nababawasan. So naisip ko na ang business pala talaga, pag-aaralan mo siya, and
And of course, consistent ka talaga sa sa mga ginagawa mo. You will learn a skills from it, kahit hindi ka nag-aral doon. So, ang skills pala is matutunan mo. Matutunan mo yung skills. So, walang imposible. So, doon po nagsimula yung baking ko dahil dumaan tayo sa maraming mga problema, and our problems is our biggest blessings. Then dumanas ka ng hirap, so parang sa mga hirap mo, and it will allow you opportunity na makapag-isip ng mga bagay na solution sa mga problema. So, napahaba ba, Kas, yung story ko? Ako, ang ganda, Kas. Alam mo ba, Kas, ang dami kong na-take note, no? Grabe yung story mo, Kas, no? Talagang iba kapag naranasan mo ito. Pag pininto mo, nandun talaga yung parang, ang sarap eh, tuloy-tuloy na kwento. Dahil totoo siya eh. At unang, grabe na touch ako, Kas, kasi ako'y makapamilya din. And nabanggit nyo nga po ang patungkol sa iyong father na grabe yung sacrifices mo. Tapos alam mo yung may mga kwento tayo sa buhay natin na para sa kanila and then mawawala lang. 'Di ba mawawala lang yung halimbawa yung Yes tatay po, mo na Kas. tapos yung kailangan na kailangan mong pera dumating siya nung wala na. Pero naloka ako dun na hindi ka huminto, na mas nag-explore ka na kahit nasa trabaho ka, yung passion mo na into baking, grabe, in-execute mo. And sa lahat pala ng viewers natin right now, no, if your problem po is mga customer mo, wala eh. Ang unang binintahan ni Kasos yung Dulce is yung kanyang mga katrabaho. So, isa pa sa nabanggit mo nga, Kas, no, na ang skills ay matutunan. Natututunan siya pala. Katulad na lang ng Yes ginawa ni po, Kasosyo Kas. 'no, sa lahat ng viewers natin, nag-YouTube siya, nag-Google siya, and natutunan. So, ibig sabihin lang pala wala na tayong excuses na magsabi na, "Hindi ko alam 'to." Kasi nga natututunan siya and given na lahat, halos spoon feeding na ang nangyayari. Pero anong ginagawa ng iba? Nag-e-excuse na hindi makapag-execute dahil ang daming excuses. Tapos eto talaga, kung ako na ay makapagbigay ng takeaways ka sa story mo pa lang 'to, mahaba pang usapan natin 'to, mga masiskarte. Itong nabanggit mo na yung problema mo is the biggest blessings. Kas, paano naman natin isi-settle 'to sa mga viewers natin na may pinagdadaanan din ngayon na sinasabi mo nga na ang biggest blessings na natanggap mo ay dahil sa problema. Puwede ba 'no? Maaari mo ba Kas na kahit konting explanation dito Kas, para sa mga viewers natin na, ay mabilis niya lang sabihin yan dahil nalagpasan niya, pero siyempre yung pinagdaanan niya paano niya nasasabi ngayon na blessings pala yun? Sige Kas, kuwento mo idagdag mo lang Kas bago tayo pupunta doon sa maibibigay mong tips sa mga viewers natin. Ayan, sa lahat pala ng viewers natin 'no, mga masiskarte, i-make sure ninyo diyan kung meron man kayong mga katanungan, comment niyo na kaagad sa comment section, makikita namin 'yan and masasagot ni Kasosyong, Dulce 'no. And kung ano yung mga takeaways niyo sa mga napag-uusapan natin, napakaganda 'to, yung ating topic about magsimulang mag-execute. Sige Kas, ano ba yung mashi-share mo din about sa yung problema is the biggest blessing para sa'yo? Sige go Kas. Alam niyo po, Kas, sa the whole time na nandun ako sa Saudi, feeling ko kasi malayo ka sa pamilya mo. As in talaga, grabe yung homesick talaga. Hindi ko ma-explain kung sa inyo, kung may experience yung mga magiging OFW. Nakakabaliw, Kas. Yun yung word ko para na i-explain. Nakakabaliw. Pero yung time na yon, mas nakita ko doon, mas nakilala ko, as na nagiging maganda yung, nahanap ko ang Panginoon doon in my darkness time. Mm-mm. Si Lord yung parang, yung madilim, pero yung light, alam mo yun, yung siya na lang ang nakita mo, siya yung parang nagparamdam sa'yo na
I will give you rest. You are tired, I will give you rest. Come to me, I will give you rest. So, doon sa mga times na depressed ako, malungkot ako, sobrang stress kas, mas doon nagiging yung relasyon ko sa Panginoong Diyos. Mas, di ba, mas yung ganyan na mga situation, mas low ka, pero iba eh. Doon mo mapifeel ang presence ni God. So sa atin, constant prayers kas, yung communication sa Kanya. And I am introvert kas in nature. And wala po akong masyadong, marami akong friends, pero mostly, dalawa, tatlo, and I am alone in my room. Mag-isa lang din ako. And most of the time, I'm talking to God. I'm talking to Him directly kung ano man yung mga problems ko. Diba tayo pag may mga problems, gusto natin sabihin natin sa mga kaibigan natin, agad-agad, diba? Pero ako, I'll go directly to Him. Kung ano man yung mga problema ko, then siya ang magbibigay sa akin kung sino yung mga right person na pwede kong pagsabihan. And my mother, siya yung the whole, kumbaga, siya yung sign na doon ko lahat sabihin lahat ng mga problema ko, nag-encourage sa akin na magpatuloy. Dahil, yun nga, dahil malayo ako sa anak ko, and hindi lang yan guys, nandun ako sa second abroad ko, parang every month nakakasakit po yung anak ko. In and out sa hospital, isa din yun, parang the whole 2 years, in and out sa hospital, so parang gusto ko nang umuwi, mag-give up, parang gusto ko na lang nandun kasama ko. Sabi ng mother ko, hindi, paano tayo dito? Paano tayo, yung anak mo, paano mo masusuportan? Kung ganun, dito ka nga, yung presence mo, pero paano, not this time, it will come. Oo. Dapat mo mag-survive ka. So, through prayers ka. So, yung mga problems natin, nandyan lang yan eh. Pero, yung nangiisipin natin na yung mga problema, yun yung way ni God na maging closer tayo sa Kanya. To remind us, nandyan lang siya. Oo. Tawagin lang natin siya. Kumbaga, kung sino-sino kasi yung parang tinatawag natin eh. Diba? Para lang na ma-relieve tayo. Nakalimutan natin, God is enough para to sustain kung ano man yung mga kailangan natin. So yun po, Kas, si Lord po yung kumbaga ultimate secret ko. Kumbaga kung ano man yung narating ko ngayon is wala nang iba. Kung ano man yung mga may skills ako, kung ano man yung talents na meron ako ngayon, galing yun sa Kanya. Hindi ako magkakaroon ng skills kung walang wisdom galing para sa Kanya. So, everything na meron ako is coming from Him. Wala po akong i-boast anything. Wala. Dahil everything that I have, galing po sa Kanya yung blessing. So ngayon, gusto ko lang na makapag-share na sa atin, hindi man through our natutunan natin na si God lang alone is enough to sustain kung anong meron tayo ngayon, mga problema. Yun po, Kas. Grabe, ang ganda naman. Alam nyo, mga viewers natin, mga masiskarte, napakaganda po ng naibahagi ni Cas Dolce, no, na nabanggit niya na if there's a problem, direct natin sa Diyos. Kasi, totoo po yan, Cas. Kasi meron din akong naging experience na ang bigat, na yung tipong, ang advices, no, maraming advices na i-open mo kay ganito, si kaibigan mo, pero meron tayong pagkakataon na yung parang hindi na natin nakaya. Tama ka, Kas. Enough ang Panginoon or ang Diyos na siya talaga ang magsusustain sa atin. Agree po ako dyan. And nabanggit mo rin kanina, Kas, no, ang about sa mother. Napakahalaga eh, yung may mga viewers tayo dito na may nanay pa kayo. Ako kasi, Kas, wala na akong nanay. And alam ko sa sarili ko, merong kulang eh na minsan napapatanong ako sa sarili, alam mo yon yung parang may pagsisisi na, Lord, bakit ang bait naman ng mama ko? Meron namang mga hindi okay mother diyan. May mga gano'n akong linyahan kasi. Pero but I realize na yun, pagdating sa buhay natin, hindi natin mako-question ng Diyos kasi siya talaga yung may hawak niyan, 'di ba? So sige Kas, move on tayo, no. Ang ganda ng story mo, Kas. And mas lalo pa kitang nakilala dito and
Ngayon naman since ang ating pinaka-topic is nabanggit-banggit mo na rin po yung all about na nag-start kang mag-execute, ito naman po yung time. Ano ba yung as a mother, as a yes, tapos isang mapagmahal na anak, ano ba yung maaari mong ibigay din na tips 'no, sa mga viewers natin, nanay man or yung mga naghahanap din ng pagkakaabalahan upang makatulong sa family at kung ano man yung pinaka-why nila, ano yung tips para sila din ay makapag-start na mag-execute kung nagtatrabaho man sila, maisingit nila as side hustle at kung ano talaga yung passion nila. Ano yung tips mo, Cass, para makaipag-execute na rin sila ngayong taon na? Ayun. Sige, Yes. Cass. Alam mo kasi hindi ko sila papahirapan. Tatlo lang talaga Ayan, yan. ito. Gusto ko yan, Cass. Gusto ko yan. Coming from my real life experience din. Okay? Tatlo lang to, pero una, syempre kung may gusto kayong gawin, saka na yung magplano. Set aside mo na yung plan. Okay? Execute nyo muna. Yes. Execute nyo lang ng execute. And then, ngayon wala na excuses. Kasi kung noon nga, wala pang yung internet, limit lang yung access natin. Ngayon, grabe na yung internet natin. Marami na tayong access. Yun nga, YouTube at saka Google. Ngayon, how much more pa kaya ngayon na ang dami ng mga tutorials na nangyayari, di ba? Ang dami ng mga nagtuturo online, offline. So may mga courses na ino-offer, wala ng mga excuses. And execute nyo lang. Execute ng execute. Start kung anong meron kayo sa bahay nyo. Huwag nyo nang stressin nyo kung kailangan nyo ng ganito, kailangan nyo ng machine. Kasi yung machine ko yung mga meron ako ngayon lang yan. I only have one yung mixer beater. 10 years. Yun lang yung isa lang. For the whole 9 years, yan lang yung ginamit to. Hindi ako bumili ng kahit ano. Wala ako. Pag meron, yun na. Oo. Tapos, pangalawa, dapat consistent kayo. Consistency is the key. Yung, after 1 month ko lang ulit gagawin to. Diba? Ay parang, syempre may mga mood tayo. Pero, pag alam mo yung goal mo, yung vision mo, kung meron ka talaga target na gusto mong matutunan, everything follows eh. So, nasa mindset lang talaga natin yan. Oo. Mindset. Tapos, pangatlo is yung focus. Dapat focus ka sa ginagawa mo. And, hindi ko pala nabanggit sa'yo, Cass, na for 9 years, Cass, hello? Yes, okay, Cass. Go lang. Go, Hindi go, ko go. pala Naririnig po. nabanggit sa'yo na for 9 years nandun sa bagong company ko, wala po akong, may Facebook ako, pero hindi ako nag-Facebook. Okay. And my way of communicating my son is yung Skype. Naabutan mo pa ba yung Skype noon? Ang hirap-hirap makapasok yung signal ng Skype na yan. Lately lang tong message. Yung Skype. yun. Tapos, lately lang Messenger. Pero wala po akong Facebook, hindi po ako, kasi nag-decide ako na may goal ako and dapat walang distraction. Mahirap yun. Kasi kailangan natin ng focus eh. So, walang distraction. Dapat focus ka sa ginagawa mo. Once kasi na you are already distracted, wala na, mawala ka na doon. Tapos, isa may mga na maraming negative. So, madali lang tayong ma-distract sa mga negativity eh. I decided na focus at away sa distraction. So, dapat, yun nga, execute, dapat consistent ka, and focus. So, tatlo lang yan, Cass. And dapat tuloy-tuloy yan. So, again,
execute, consistent, and focus. So, yun yung ma-advise ko sa ating mga viewers, guys. Napakaganda. Alam mo, yung execute, yung maging consistent at maging focus, kumbaga, sabihin ng iba, madali niyong sabihin yan kasi nandiyan na kayo sa posisyon na okay na ang buhay ninyo. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga 'to madali. Yung focus ka, hindi ito madali kasi ang daming distraction sa mundo natin, magulo, eh. Pero at the end of the day, mas pipiliin nating maging focus. Yung consistent din, ang bilis niyang sabihin or ang dali niyang sabihin, pero pagdating sa pasok pa rin, eh, yung magulong mundo. Ang dami nating nakikita kaya nabanggit mo din kasi yung hindi ka I mean nag-Facebook or malaking tulong actually, eh. Kasi minsan pagka puro ka din Facebook, eh, ang dami mong makikitang ideas and napupunta tayo doon sa maiko-compare ang sarili natin kaya nawawala din tayo sa focus natin, 'di ba? Wala, eh. Alam mo may ginawa nga akong vlog, ipo-post ko pa lang siya actually, yung about sa comparing yourself to others na hindi na talaga tayo kumbaga sa una medyo effective pa 'no, pero pagkadating hindi mo naman love yung gawin, eh, yung ginagawa nila hindi mo pala love yun, eh. May iba unique tayo na mga sabi nabanggit din ni Cass kanina yung core gift na binigay sa atin. So ngayon Cass, ang ganda 'no, oy again 'no, sa lahat ng mga viewers natin, sa mga masiskarte po, kung may mga katanungan at kung ano yung takeaways ninyo paki-comment naman sa comment section. Pa-replay man or ngayong live mo napanood itong video at pa-share na rin po ng live natin. Ngayon Cass, ano ba yung sa dami mo pong nai-share sa amin, ano po ba yung pinaniniwalaan mo Cass? Although may iba-iba tayong pinaniniwalaan, ano po yung pinaniniwalaan niyo? Okay, Kas. And alam mo po, Kas, um, naniniwala po ako na I believe that what God has promised to us, He will continue it. Kasi, like, yung dream ko noon, ang tagal na yun eh. Pero kung naniniwala ka na what God has started to you, He will continue. So, ito na yun eh. Parang kumbaga nag-manifest na maraming years na wala ako dun sa passing, nawala ako dun sa mga gusto ko, sa desire ko. But once God has already put inside your heart, He will continue it. And sabi nga sa Bible, yung sa Jeremiah 29, chapter 29, verse 11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and future." So, and let go and let God. So, He's totally control of everything eh. Everything and everyone. Wala tayong control eh. Kahit gusto natin i-pursue ko yung mga dreams ko noon, pero wala sa akin yung control. Kahit gusto ko yun, pero marami mga situation. And naniniwala ako na sa Isaiah 6, chapter 60, verse 22, if the time is right, God will make it happen. So, kung ngayon, wag natin i-compare sarili natin sa iba na successful na sila, 'di ba? God has His own plan for each one of us. So, we have our own timeline. So, hindi tayo dapat mag-compare na sila successful na, ganyan. Just wait. Trust the process. And trust God. He has His own ways para mag-succeed tayo. Yun po, Kaz. Wow. So, alam naman natin 'no, ang pinaniniwalaan ni Cass is, let go and let God. And siyempre 'no, tama si Cass, eh, hindi natin kontrol. Tama po na ang dami nating dream at nasasaktan tayo kung minsan na hindi po natin ito natutupad, kahit atin po itong pinaghihirapan, pinagsusumikapan. Pero at the end of the day, sino ba yung may kontrol ng buhay? Na minsan dream natin pero hindi yan yung ibibigay sa atin. Nasabi nga eh, hindi man ngayon pero darating din ang panahon. But in a perfect time is handa po tayo. Kaya minsan eh, may mga dream tayo na hindi binibigay pero yung mga hindi natin din dream, yun ang binibigay. Kasi doon pala tayo swak na swak. Yon and grabe 'no, sa mga viewers natin, ano ba yung mga takeaways ninyo, i-comment niyo na diyan sa ating comment section bago po ay magbigay si Cass Dulce ng kanyang hindi naman huling mensahe.
yung message niya po sa mga viewers natin as katulad niya na grabe yung pinagdaanan at hindi ko makalimutan Cass talaga na the biggest problem is the biggest blessing also. And itatak ko sa buhay ko yan na, ang dami kong reklamo sa life na minsan ay ang dami ng blessings eh. Hindi ko kasi kinakount ang mga blessings like yung parang blessings na maliit lang. But minsan eh, kaya hindi tayo nakakapagpasalamat na malaki na sana yung blessings dahil ang mga small na blessings hindi natin siya na-appreciate. Yun. Sige Cass, while waiting po 'no sa mga comment ang mga magbibigay ng takeaways nila, mapa-replay or live 'no sa mga natutunan din sa'yo nito 'no sa mga masiskarte natin. Ano naman po yung iyong mensahe sa ating mga makakapanood sa video na 'to or sa live na ito? Pero bago pala yan Ah, Cass, ano ba yung ano, bago mo pala magbigay ng message, ano ba yung mga business page mo? Since nabanggit-banggit mo na kanina kung ano yung sinisimulan mo na na-execute mo na. Wow, ang sarap-sarap kung tingnan talaga. Gusto kong matikman yan, Cass, yung mga gawa mong cake. Mahilig ako sa mga ganyan. Ay, paano po sila makontak at sabihin mo na rin kung ano yung address mo and ano ba yung mga lugar ang pwede nang mag-order sa'yo and pick up ba ito or pwede silang pumunta doon sa inyo or I mean delivery, gano'n. So, business page tapos ayun yung kung saan ka namin makokontak kung gustong mag-order at ano yung mga binebenta mo dito 'no? Sige go, Cass. Kas, yung page ko pala is Ronnie's Delight Cakes and Pastries. So, as of now, yung bestseller ko kasi is yung mousse cake ko, yung signature mousse cake na yun yung na-develop ko nga yung mga recipe ko dun sa Saudi. And ito lahat ng mga recipe ko, yun yung mga na-innovate ko na-modify ko na, parang to come out on my own. So, and dami ng mga modification na ginawa natin. And lahat po to ay bestsellers. Yung mousse cake ko talaga is 2018 ko talaga to sinimulan. So hanggang to come up my own version ng mousse cake, kumbaga. And meron din tayong mga cookies like crinkles. Nilalagay ko siya sa pack kasi maganda din siyang pang giveaways, pang pasalubong, and mga macarons, and brownies Kas, yung Rocky Road ko. So, hindi po tayo nakagawa kasi na-distribute na kasi natin yun last time eh. And pwede Mm. silang bumisita Brownies Delight Cakes and Pastries, and online lang tayo sa ngayon. Wala pa tayong physical store. Hoping God's willing. No? And then, uh, within lang yung delivery namin as of now. Dito lang muna sa amin, malapit lang. Sa Pagadian City. Dito sa Pagadian City. At pwede lang tayo silang mag-message lang doon sa page ko. At ako lang din naman yung sasagot doon sa page din. And of course, dito sa personal account ko, kasi dito sa personal account ko, sa Dulce Nuevares, is mostly yung mga friends ko, yung mga friends natin, Cass, yung mga mutual friends natin. And syempre, hiniwalay ko lang para sa page ko. And anytime, pwede po silang mag-contact sa akin. Mag-message lang po kayo doon sa page natin na Ronnie's Delight Cakes and Pastries. Alright, sa lahat ng mga masiskarte at sa mga viewers natin 'no, ayan, sa mga followers din ni Dulce, nandito po sa screen ngayon yung kanyang business page and ayun, nabanggit niya na po kung ano yung mga ino-offer niya and ito din po yung kanyang personal na account, si Dulce Nuevares. Pwede niyo po siyang i-contact diyan, alright. So wala pa po siyang physical store as of now po, nabanggit niya is online pa lang po siya pero ayan, siya rin po ang sasagot, mapa-page or ma-personal, mag-message lang kayo sa kanya. Nako, masarap yan. Di ko pa man natikman, pero itsura pa lang, takam na ako. Lagi ako nagko-comment pag nagpo-posting siya. Ayan, so sige Cass, magbigay naman tayo ng mensahe po sa mga late na makapanood ng live natin or sa ating mga viewers po right now. Okay, guys. Simple lang yung message ko. Ayun, ang dami na kasi mga nangyayari ngayon sa ating paligid. Maraming mga negative na isa mga positive, di ba?
And sa buhay natin, we have our own struggles din. May mga problema tayo, mga issue sa buhay natin. And problem is normal lang yan. Kung wala tayong problem, ewan ko na lang, hindi tayo tao siguro, di ba, Kas? So, accept sa mga immortal. So, problem is part of our... Oo. Kasi dyan sa mga problems natin, dyan tayo lumalaban, maging resilient, di ba? Dyan tayo matututo sa mga problems natin at magiging strong. At saka, kaya kung lahat na lang is magaan, madali, so petics na lang tayo nito, di ba? Walang grow, walang self-improvement. So, nakadesign yan ni God yung problems sa part para maging matibay tayo sa mga struggles, sa mga problema, and to become closer to Him. Yan yung way na maging malapit tayo sa Kanya. Hindi naman tayo binibigyan tayo ng problema dahil hindi tayo malapit sa Kanya. Hindi. What I mean, it's all part lang talaga. Part lahat sa buhay natin to. Yung struggles, yung happiness, yung lahat-lahat na yan. And yun, kung ano man yung naging situation natin ngayon, just be grateful. Grateful lang tayo, pasalamat tayo. Ako Kas, alam mo, kahit konting bagay, yung relaxation, wow, thank you Lord. Konting galaw na parang na-feel mo yung comfortable ka. Thank you Lord, kain ka ng masarap. Thank you Lord. That's all. Parang wala na tayong karapatan mag-complain pa sa lahat ng meron tayo ngayon. Parang just say thank you Lord kung ano man yung meron tayo ngayon. Parang yun lang yung masasabi ko. Just say thank you Lord every day. Parang diba nakakagaan yung feeling kahit marami tayong mga problema. Thank you Lord kasi nandyan ka to guide us, to strengthen us. Hindi kami nag-iisa. So we are not alone. So thank you Lord. So yun po Kas, pasalamat lang tayo ng pasalamat sa Kanya. Thank you, Lord. Kasi maganda rin yung signal natin. And thank you, Lord. Meron tayong kasusyong Dulcie na naging inspirasyon po sa atin, lalo na yung mga takot, sumubok, at takot po na may nabanggit eh, takot daw malugi. Actually, maraming salamat kasi naging inspirasyon ka, Kas, no? Kasi ang iba, ang gusto kasi nila success na maraming pera, which is okay naman. Okay ang maraming pera, pero yung sabi mo nga konting relaxation is ano ka na, grateful ka na, which is grabe po ang naibibigay sa atin yung buhay natin, nagigising tayo sa umaga, ikakapasalamat natin yon, 'di ba? At sabi mo nga Kas 'no, immortal tayo kung wala tayong problema. Kung gusto niyong maging normal na tao, may problema ka dapat na sinusolusyunan. Tama, Kas, kung maraming problema, ibig sabihin mas maraming growth na dumadating sa atin. And yun na lang siguro po, no? And sobrang thank you, salamat, maraming salamat sa oras mo, Kas. And ikaw yung tipong naging castmate ko na never nag-no. Kasi it's a yes in every opportunity nga, sabi nga nila. And ako, sinasabi ng ilan na, hindi ka naman sobrang successful, bakit nag-i-interview ka na? Why? Alam niyo ba, sa lahat ng viewers natin, hindi niyo ba alam na itong ginagawa ko right now, it's my passion and also dream. Dream come true to para sa akin na makausap yung mga katulad kong nagsisimula ng sobrang nakaka-inspired para sa akin and mas gaganahan pa na magtrabahong malupit at pasalamatan na yung hindi ko sinasayang kung ano man yung binigay ni Lord na skills at yung kakayahan na ganito. Kas, maraming maraming salamat po. Galing po yan sa puso ko. Sobrang salamat as pareho tayong Bisaya pala, no? Inson, magkita-kita tayo sa ano. Uy, Kas, nakita ko parang nagpuso-puso si Kasusyong Arvin. Hello po, Kasusyong Arvin. Ayan, shout out po. Yung live natin. Hoy, Kasusyong Arvin, gamit po namin ang iyong napaka-malupit na KMCC program na natapos namin itong live namin na nagkukwentuhan pero hindi nila alam. Meron kaming pinaghuhugutan at pareho kami ng mga halos pananaw nito ni Kas Dulcie. At halos sa mga viewers pala natin, no?
meron din akong page, isisingit ko na lang yung bago po yung page ko, ilagay ko na lang din po yung FB group ko, yung Masiskarte sa Buhay. Ayan, sa lahat ng mga madiskarte diyan, naku, ito na yung community ang perfect para sa inyo kasi dito magshi-share tayo ng mga diskarte na maging income rin at the same time kahit nasa bahay, nanay, basta madiskarte ka, pasok ka dito. Ayan, so ang akin naman pong FB page or business page, Tindahan ni Mase, nag-offer tayo diyan ng mga wearables katulad ng cap, ng t-shirt, at kung gusto niyo kung anong print ang gusto ninyo, and at the same time yung tote bag. Alright, so yun lang siguro, no, and always remember that success is start when you decide to begin. To begin na manalangin, let go and let God. Hindi ko makalimutan yan, Kas. And, yun, mahalin din daw ang ating mga parents kung meron pa kayong mga parents. And be grateful kahit sa maliit kung ano man yung iyong sitwasyon sa buhay ngayon. And that's all for today's live. Thank you so much, Kas. Ayun, successful na naman ang ating pangalawa. And abangan nyo po yung next natin na guest, isa din po siya sa malupit na negosyante at ito talaga may napatunayan na rin talaga at siya po ay sobrang nakaka-excite lalo na sa mga mahilig manahi diyan. Ang guest natin ay ito'y malupit din na mananahi at mag-share din ng kanyang story about sa kanyang pagsisimula din na matutunan nyo rin ito mga masiskarte. Thank you so much, Kas Dulcie. Ayan, pwede na po tayong mag-leave. Maraming salamat po. Thank you din sa mga viewers natin. Bye-bye. Maricel, Okay. thank you sa mga You're viewers. welcome po.